The best talaga si Claudine Barreto. She's really, for me, she's a big star and also a best actress. Yung favorite part ninyo sa untold story na ito na proud kayo? Secret! Makikita nyo na mamaya. Pero meron akong paboritong scene doon. Siyempre yung anak ko at saka yung former husband ko. Yun. Panoorin nyo yun. Ako lahat mahirap. Kaya hindi ko magustuhan yung scene. Ang hirap yung ginawa. Madagdag ko lang, pag yan din lagi namin chismisan ni ma'am, anong favorite mong scene doon? Pag sabi niya, gusto ko yung ganun, sabi ko, ma'am, alam niyo ba meron kaming isang scene lang, yung one day lang, almost a month namin pinrepair. Almost a month namin pinrepair. Especially kapag ka 1,000 talents na pinag-uusapan. Meron dito sa ano to. Hindi po siya yung parang sa bahay lang, tapos nagtinginan, pelikula na, hindi po. Ito po buong Pilipinas. Especially yung Dinggala, nung umikot kami, inikot pa namin ibang bayan, sobrang madugo po siya. Kaya lahat po ng scene, pinagandaan at saka very juicy po ito para sa inyo. Yun po. Kay Direk Gabby, ano pong masasabi nyo sa mga tao na just because the movie and the story involves the first family would think na it's a political movie? Ako napanood ko na eh. I think it's a universal, it has universal lessons. What will you say to people na para maliwanagan lang? Meron kasing two side sa mga viewers. So, for example, ako, Daryl Yap is a good friend of mine. So, yung kanyang storya is all about Marcoses. Ako naman, on the other side, kay Imelda Papit. So, ang boss namin dito, bukod sa ang boss namin dito, kung ano talaga yung kwento. So, yung narrative. Yung narrative kasi ni Imelda Papin, it so happened, sobrang close talaga sila ng first family. Halos magkapamilya na sila. Pamilya talaga sila dito. So, para sabihin ko dun sa mga nanonood na, oy, political yan, minsan masaya pa rin ako kasi papanoodin pa rin nila yan eh. Aalamin nila kung anong totoo sa ganyang mga kwento. Eh, hindi rin naman nawawala yung mga basher, hindi rin niniwala yung wala nalang magawa kundi magsalita. And I really thank them. Kasi mas magandang napapag-usapan yung pelikula at mas maraming magiging curious at mas maraming manonood. And welcome ang team namin, especially pag si Mafi nga, kinausap ko about that, ngumingiti lang yung bata. Sa kanya ko rin kinukuha kasi yung direct ganyan lang sila. Pero sa totoo lang, welcome ng buong team namin ang lahat ng pwedeng sabihin ng kahit na sino. Kasi it's an book, it's an open material, and na-appreciate namin dahil mas maganda yung pinag-uusapan kaysa sa hindi ka naaalala. Yun lang po. Salamat po. Thank you, Direk. Miss Imelda po. Sabi ko nga napanood ko na yung movie and it's a truly remarkable life. Napatuloy pa din yung nag-continue pa din yung journey niyo. Isip ko lang, ano ba kayong political plans? Sana tinaon nyo na lang tumalapit-lapit doon kasi madaming mai-inspire sa inyo as you've done before. Ang tanong mo kung may political plans ako, you know, I've been serving my province for 9 years, no, as vice governor. At this very moment, wala pa akong plano. Lagi akong nagtatanong muna sa Diyos kung ano talaga ang pwede niyang ibigay sa akin this time.
So, ang gusto ko lang, mapanood ng lahat ng mga Filipinos, kung pwede, ang buhay ng Imelda Papin. Kung paano niyo ako tinangkilik bilang singer, na halos lahat ng Filipinos, alam lahat ang mga songs ko, kahit mga bata, ay sana ganun din po ang pelikulang ito, na panoorin nila lahat. Dahil very inspirational talaga. What can you say about the performance of Claudine dun sa, sa character as Imelda Papin? What can you comment? The best talaga si Claudine Barreto. She's really, for me, she's a big star and also a best actress. We had the best choice playing the role of Imelda Papin. Kaya I'd like to thank Claudine for that role. At yung young Imelda, si Canicia Santos, and the teen is Harmony Con. So, right decision po yun. Perfect decision. Pangalawa, siyempre, hindi ako pwedeng mag-decision without the decision of my daughter and the director. Kaya, yun po. Kaya si Claudine po ang kinuha namin. At magaling talaga si Claudine. Wala akong masabi. Talagang parang Imelda Papin siya sa movie.